Ako si Abdullah Al-Rashid, isang bilyonaryong hari ng langis mula sa kaharian ng Saudi Arabia, edad 55. Ang buhay ko ay puno ng kayamanan na inggit ng lahat. Ang petrolyo ay umaagos na parang ilog. Mayroon akong marangyang palasyo sa Riyadh at isang pribadong jet na nagdadala sa akin sa buong mundo. Ngunit nitong nakalipas na 2 o 3 buwan, nagsimula akong makaramdam ng mga babala. Paulit-ulit na pananakit ng dibdib at pagpapawis sa hating gabi. Inakala kong stress lang ito sa negosyo, ngunit sinabi ng personal kong doktor sa Saudi na kailangan ng masusing pagsusuri. Ipinadala niya ako sa Amerika, ang bansang pinaniniwalaan kong may pinakamahusay na sistema ng medisina sa mundo. Ang pribado kong jet ay nagngingit-ngit, tumatawid sa kontinente patungo sa Los Angeles. Nakaupo ako sa maluho kong kabina, humihigop ng espesyal na kape ng Arabica. Sa tabi ko ay ang aking kalihim at ang pangkat ng seguridad. Buong-buo ang tiwala ko. Ito ang Amerika. Naghihintay sa akin ang mga nangungunang ospital tulad ng Mayo Clinic at mga doktor na pangmundo. Kaya ng pera ko ang lahat, kahit ang buhay. Ngunit pagdating ng eroplano at dinala ako sa silid ng pagsusuri, hindi naging ayon sa plano ang lahat. Tiningnan ng Amerikanong doktor isang matangkad, puting lalaki na may salaming ginto ang mga resulta ko at umiling. Ginoong Al-Rashid, malubha ang bara sa inyong puso. Ang pangunahing arterya ay halos 90% na makitid. Kailangan namin ng bypass na operasyon, ngunit tumigil siya sandali at naging seryoso ang kanyang mukha. Ayon sa patakaran ng ospital, hindi kami tumatanggap ng ganitong matinding kaso kung hindi kayo mamamayan ng Amerika o walang malawak na seguro sa kalusugan. Ang gastos ay magiging napakataas at pati na ang panganib sa aming mga doktor. Pasensya na, pero tinatanggihan namin kayo. Halos hindi ako makapaniwala. Tanggihan ako? Ako si Abdullah Al-Rashid, ang may-ari ng bilyon-bilyong bariles ng langis. Ang pera ko sa bangko ay sapat para bilhin ang buong ospital. Ngunit nanindigan siya, batas at etika. Hindi kami kukuha ng panganib. Sinubukan ng aking kalihim na makipagnegosasyon, nag-alok ng mas maraming pera ngunit walang nangyari. Umalis ako sa ospital na iyon na galit na galit. Nagsimulang sumakit muli ang aking dibdib. Malamig na pawis ang tumulo sa akin. Agad akong bumalik sa eroplano, patungo sa gitnang silangan. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, lumala ang kondisyon ko. Nagdeklara ng emergency ang kapitan. Kailangang lumapag sa pinakamalapit na paliparan, Ninoy Aquino International Airport, Maynila, Pilipinas. Halos matawa ako sa sarili ko. Pilipinas? Isang maliit na bansa sa Asia na minsan ko lang napuntahan para sa negosyo. Ang alam ko lang ay mga dalampasigan at street food. Siguradong atrasado ang sistema ng medisina nila. Ang mga ospital ay luma at ang mga doktor ay sigurado akong hindi skilled, ngunit wala akong pagpipilian. Niyakap ko ng mahigpit ang upuan habang nanginginig ang eroplano. Sumilay sa isip ko ang palasyo ko sa Riyadh. Ang nag-iisang anak kong lalaki, 20 taong gulang, ay kailangan pang magmana ng imperyo. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Nakapagtataka, maayos ang paglapag, hindi parang emergency landing. Bumukas ang pinto, pumasok ang mainit at maumid na hangin. Hinaluan ito ng amoy ng bagong ulan at pagkain. Nakahanay ang mga tauhan ng paliparan, nakauniporme at yumuko ng maingiti. Ang pinuno ng pangkat ay nagsalita sa Arabic ng mahusay. Maligayang pagdating, Ginoong Al-Rashid. Handa na ang ambulansya. Dadalhin po namin kayo agad sa nangungunang ospital. Tiningnan ko ang paligid. Malaki at malinis ang paliparan, ngunit nagdududa pa rin ako. Kaya ba talaga nila akong alagaan? Mabilis na umalis ang ambulansya, ngunit traffic sa Maynila. Mahaba ang pila ng sasakyan. Nagreklamo ako sa loob-loob ko. Ito ang developing country, mabagal at magulo. Ngunit kakaiba. Nagsimulang tumabi ang mga sasakyan sa harap. Kahit walang siren na umuugong, kumaway at ngumiti ang mga driver sa ambulansya. Mabilis kaming umusad, mas mabilis kaysa inaasahan. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba, ngunit ayaw ko pa ring tanggapin. Pagdating sa ospital ng Maynila Heart and Vascular Center, isang mataas na gusali na may karatula sa Ingles at Tagalog, itinulak ako papasok. Sinalubong ako ng mga nurse na nakangiti, ngunit nang makita ko ang attending physician, napatigil ako. Isang babae, mga 40 anyos, bahagyang morena, nakatali ng maayos ang mahabang itim na buhok. Nakasulat sa name tag, Dr. Maria Suaco.
Isang babaeng doktor? Sa kultura ko, bihira ang babae na nagiging siruhano, lalo na sa puso. Bumaling ako sa kalihim ko, tawagin mo ang lalaking doktor. Hindi ako nagtitiwala. Ngunit ngumiti siya ng mahinahon at nagsalita ng malinaw na Ingles. Ginoong Al-Rashid, ako ang pinuno ng cardiac surgical team dito. Nagsanay ako sa Harvard at Singapore. Malubha ang inyong test results. Kailangan nating mag-operasyon agad. Kung maghihintay pa tayo, hindi na kayo aabot. Tiningnan ko ang ospital. Ang mga dingding ay medyo luma. Ang mga kagamitan ay hindi mukhang kasing bago ng sa Amerika. Umiling ako. Hindi. Babalik ako sa Saudi. Ngunit sumakit ng matindi ang aking dibdib. Bumagsak ako. Nang magising ako, nasa ICU na ako. May IV drip sa braso ko, amoy disinfectant. Malambot ang ilaw. Naririnig ko ang tunog ng monitor ng pulso. Tick-tock. Nakaupo sa tabi ng kama si Dr. Suako, may hawak na tablet. Nagising na po kayo, tuwang-tuwa kami. Binigyan namin kayo ng pampalabnaw ng dugo pansamantala, pero kailangan nating mag-operasyon bukas. Ipaliwanag ko sa inyo. Tiningnan ko siya. Nagdududa pa rin, ngunit natatakot na ako. Bakit ako tinanggihan ng Amerika, pero tinanggap nila ako dito? Noong gabing iyon, nakatingin ako sa kisame. Ang amoy ng pagkain ng ospital ay hindi marangya, ngunit lumapit ang isang nurse at nagbigay ng sabaw ng manok. Inumin niyo po ito, makakatulong para lumakas kayo. Sabi niya nang nakangiti at maliwanag ang mata. Hinigop ko ito. Ang lasa ay nakakainit ng tiyan. Kakaibang pakiramdam, ngunit maganda. Pero sa isip ko, nagreklamo pa rin ako. Luma ang ospital, babaeng doktor, Pilipinas, makakaligtas kaya ako? Kinaumagahan, sumikat ang araw sa bintana ng ICU. Gising na ang Maynila, ang ingay ng mga sasakyan ay naririnig mula sa malayo, halos sa awit ng mga ibon sa paligid ng ospital. Nakahiga ako, mahina pa, ngunit hindi na masakit ang dibdib ko tulad kagabi. Dumating ang parehong nurse, may dalang tray ng almusal. Lugaw na may mainit na amoy ng luya. Kumain po kayo, sir. Kailangan nyo ng lakas para sa operasyon mamaya, sabi niya ng mahina habang inaayos ang unan ko. Tiningnan ko ang pagkain. Hindi ito steak o exotic fruit, ngunit lugaw na may itlog at sariwang gulay. Sumubo ako. Simple lang ang lasa, ngunit nakakainit ng tiyan. Kakaiba, hindi ako nandidiri. Pumasok si Dr. Suako, nakasuot ng puting gown, nakatali ng maayos ang buhok. May hawak siyang file ng test results. Magandang umaga, sir. Kumusta po kayo kagabi? Tanong niya, nang nakangiti at may malambing na boses. Tiningnan ko siya, nagdududa pa rin. Hindi pa ako sigurado. Luma ang ospital na ito. Ang mga kagamitan ay hindi mukhang moderno. Bakit niyo tinanggap ang kaso ko? Tinanggihan ako ng Amerika. Tumawa siya ng mahina, parang hangin na humahawak sa dahon. Sir, hindi ito ang pinakamarangyang ospital sa mundo. Ngunit hindi kami tumatanggi ng pasyente dahil sa pera o panganib. Lagi kaming may handang team. Binuksan niya ang tablet at ipinakita ang scan ng aking puso. Ang baradong arterya ay matingkad na pula. Nakikita niyo po ba? May namuong dugo na nakabara. Kung masyado tayong mabagal, puputok ito. Gagamitin namin ang teknik ng balloon angioplasty at maglalagay ng stent. Hindi aabot ng 13 minuto, ngunit kailangan ng precision. 30 minuto? Kumunot ang noo ko. Ilang beses niyo na itong ginawa? Sa bansa ko, ang malalaking operasyon ay dapat lalaking doktor ang gumagawa. Ikaw ay isang babae. Hindi siya nagalit, ngumiti lang. Ginawa ko na ito ng higit sa 100 beses, mga katulad na kaso. Nagsanay ako sa Amerika at Europa. Pero dito, teamwork ang mahalaga, hindi kasarian. Pwede po kayong magtiwala sa akin. Tumahimik ako, tiningnan ang paligid. Ang monitor ng pulso ay tumutunog, tick-tock. Ang screen ay nagpapakita ng modernong heart graph, ngunit may maliliit na lamat sa dingding. Ang sahig ay lumang tiles. Nagreklamo ako sa loob-loob ko. Ito ang developing country. Hindi bago ang kagamitan, kulang sa karanasan ang doktor. Ngunit lumapit ang kalihim ko at bumulong. Sir, sinuri ko, ang ospital na ito ay kabilang sa mga nangunguna sa Asia sa cardiology. Ang survival rate nila ay mas mataas sa 95%. Umiling pa rin ako, ayaw maniwala. Pumasok ang medical team para maghanda. Ininiksyon ako ng pampakalma ng nurse. Nagsimula akong antukin. Muling sumilay ang palasyo sa Riyadh. Ang anak ko, ano ang mangyayari sa kanya kung mamatay ako? Ang amoy ng pampamanhid ay bumalot sa akin.
Nilamon ako ng dilim. Nang magising ako, nasa recovery room na ako. Malambot ang ilaw, mahina ang tunog ng ventilator. Nakaupo sa tabi ng kama, si Dr. Suaco. May malalaking butil ng pawis sa noo niya, ngunit malawak ang ngiti niya. Tagumpay, sir. 12 at kalahating minuto. Maayos na ang pagluluwag ng arterya. Kumpleto ang pagkakabit ng stent. Ligtas na po kayo. Tiningnan ko siya, nalilito. Totoo ba? Hindi man lang ako nasasaktan. Tumawa siya. Pampamanhid po. Pero normal na ang tibok ng puso ninyo. Ipinakita niya ang tablet, ang larawan, bago at pagkatapos ng operasyon. Ang baradong arterya ay malinaw na ngayon, malayang umaagos ang dugo. Halos hindi ako makapaniwala. Ikaw lang ang gumawa? Tanong ko. Umiling siya. 10 kataong team po. Anesthesiologist, mga nurse, surgical technicians, lahat kami nagtulungan. Wala kaming iniiwanan. Tiningnan ko ang paligid. Nakangiti ang mga nurse. May hawak silang tray ng juice. Inumin niyo po ito. Sariwang buko juice. Nakakabawi ng lakas. Hinigop ko ito. Malamig at matamis. Ngunit nagduda pa rin ako. Bakit ang luma ng ospital, pero mas mabilis kaysa inaasahan? Bakit ako tinanggihan ng Amerika, pero tinanggap niyo ako? Tanong ko. Tumahimik siya sandali. Dito po, naniniwala kami na pantay-pantay ang buhay ng lahat kahit saan man kayo nanggaling, mayaman man o mahirap. Hindi kami umiiwas sa panganib, ngunit ginagawa namin ang lahat. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa akin. Naisip ko ang sarili ko, isang bilyonaryo na kayang bilhin ang lahat gamit ang pera. Ngunit dito, binigyan nila ako ng buhay, libre. Noong hapong iyon, nakahiga ako at nakatingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang ilog Pasig na dahan-dahang umaagos. May mga bangka na dumadaan, may mga batang naglalaro sa tubig. Amoy bulaklak, may isang nurse na umaawit ng mahina, isang malambing na awiting Filipino. Nakatulog ako, nangangarap ng disyerto sa Saudi, ngunit may malinaw na ilog na dumadaloy dito. Nang magising, bumalik si Dr. Suaco, may dalang test results. Maaari na po kayong maglakad bukas. Makakauwi na kayo sa loob ng 3 araw. 3 araw? Ganon kabilis ang paggaling mula sa heart surgery? Tiningnan ko siya. Doktora, salamat. Ang salita ay lumabas ng kusa. Ngumiti siya. Wala po iyon, tungkulin namin. Noong gabing iyon, nag-isip ako. Ang Pilipinas na minamaliit ko. Ang lumang ospital na nagligtas sa buhay ko. Ang babaeng doktor na mas mahusay kaysa sa mga lalaking doktor na kilala ko. Baka mali ako sa buong panahon. Kinabukasan, nakatayo ako at nakapaglakad. Matibay ang mga binti ko, maliit lang ang sugat sa dibdib ko. Ang parehong nurse na nagngangalang Ate Nena ay nagbigay sa akin ng tungkod. Dahan-dahan po, sir. Langhapin niyo ang sariwang hangin. Inikot niya ako sa patient area. Malawak ang ospital. May hardin sa gitna, matataas na puno ng niyog. Ang pulang gumamela ay matingkad. Amoy bagong gupit na damo. Naririnig ko ang tunog ng tubig na bumababa. May isang batang pasyente na tumatakbo at tumatawa. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Sumunod ang kalihim ko at bumulong. Sir, sinuri ko ang balita. Binabalita ng BBC na nakaligtas sa emergency heart surgery sa Pilipinas ang isang Saudi billionaire. Nagulat sila sa bilis ng paggaling ninyo. Tumawa ako ng mahina. Ako man, nagulat. Ngunit nagsimula akong magduda sa sarili ko. Bakit ko naisip na atrasado ito? Ang gusali ay medyo luma, ngunit napakalinis. Ang sahig ay makintab. Ang air conditioning ay malamig. Ang lahat ng nurse ay nakangiti. Hindi tulad ng mga ospital sa Europa na napuntahan ko malamig sila, parang makina. Lumapit si Dr. Suaco, may hawak na baso ng herbal drink. Inumin niyo po ito, nilagang pandan at luya. Nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. Hinigop ko ito, matamis at malamig. Doktora, pakisabi sa akin, bakit iba ang ospital na ito? Umupo siya sa tabi ko, nakatingin sa hardin. 30 taon na ang nakalipas, napakalayo pa ng Pilipinas sa mundo. Ang mga ospital ng gobyerno ay luma, kulang sa doktor. Ngunit nagsimula kaming mamuhunan sa tao. Nagpadala kami ng mga doktor para magsanay sa ibang bansa at nagdala ng teknolohiya. Ngunit ang pinakamahalaga, wala kaming iniiwanan. Mayaman o mahirap na pasyente, dayuhan o Pilipino, pantay ang paggamot. Nagpatuloy siya sa malambing na boses. Nagsanay ako sa Amerika,
Nakita ko ang mga kaso na tinanggihan dahil sa pera. Dito, wala iyon. Mayroon kaming universal healthcare system. Tumutulong ang gobyerno at nakikipagtulungan ang mga pribadong ospital. Tahimik ako. Naisip ko ang sarili ko sa Saudi. May mga mararangyang ospital ang mayayaman na tulad ko. Pero paano ang mahihirap? Hindi ko ito pinapansin. Pero ngayon, may kakaiba akong nararamdaman sa dibdib ko. Noong hapong iyon, nagpunta ako sa maliit na conference room. Umupo ang medical team. May isang batang doktor, mga nurse, at medical technician. Ipinaliwanag nila ang proseso ng operasyon gamit ang 3D na larawan ng puso ko sa tablet. Nakikita niyo po ba? Dito namin inilagay ang stent. Maganda na ang agos ng dugo. Bago ba ang kagamitan? Tanong ko. Ngumiti ang batang doktor. Hindi po ito pinakabago, pero maganda ang pagpapanatili namin at mahusay ang team namin. Nakatulong na kami sa mga pasyente mula sa buong mundo. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Isang batang lalaki na hindi lalampas sa 30, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng passion. Kinagabihan, umupo ako sa balcony, nakatingin sa paglubog ng araw. Ang kulay orange gold ay nagre-reflect sa ilog. Isang bangka ang dumaan, may Pilipinong flag na lumilipad. Ang amoy ng pagkain mula sa kantin ay lumulutang tom yum goong ginawa ko itong sinigang na hipon sa isip ko, pero panatilihin ko ang spicy dish effect. Nag-order ako ng spicy dish para tikman. Maanghang, ngunit nakakabuhay. Nagtanong ang kalihim ko, lilipad po ba kayo pabalik bukas? Umiling ako. Isa pang araw. Gusto kong makasiguro. Noong gabing iyon, napanaginipan ko ang disyerto, ngunit may lunti ang puno na tumubo sa gitna ng buhangin. Ang mga ugat ay malalim, umiinom ng tubig sa ilalim ng lupa. Nagising ako at napangiti mag-isa. Baka ang Pilipinas ay hindi lang transit, kundi isang bagong simula. Kinaumagahan, dumating si Dr. Suaco na may magandang balita, normal na ang blood test. Malakas na po kayo, makakabalik na kayo bukas. Tiningnan ko siya. Doktora, mali ako sa buong panahon. Akala ko atrasado rito. Ngunit sa totoo, ang puso ng lugar na ito ay mas malakas kaysa sa kahit saan. Ngumiti siya, maliwanag ang mata. Salamat po. Pero kailangan nyo ring alagaan ang sarili nyo. Kumain ng mas kaunti, mag-ehersisyo. Tumawa ako, susundin ko ang lahat ng sinabi mo. Bago umalis sa ospital, naglakad ako para magpasalamat sa team. Niyakap ko si Ate Nena, binigyan ng tip ang batang doktor, ngunit tumanggi si Dr. Suaco. Huwag na po, tungkulin namin. Nangiti ako. Kahit papaano, hayaan mo akong tulungan ang ospital na bumili ng bagong kagamitan. Ngumiti siya. Sige po. Pero tulungan din niyo ang ibang pasyente. Sumakay ako sa sasakyan, nakatingin sa lumang ospital na iyon. Ngunit sa puso ko, ito ang pinakamaganda. Umalis ang sasakyan. Magulo ang Maynila, ngunit puno ng buhay. Hindi ako makapaniwala. Bulong ko. Dinala ako ng taxi mula sa ospital patungo sa Marangyang Hotel sa gitna ng Maynila. Nagbook ang kalihim ko ng suite na may tanawin ng Ilog Pasig. Ngunit sa daan, nag-traffic muli. Tumingin ako sa labas ng bintana. May mga motorcycle na sumisingit. May mga taong tumatawid. Ang amoy ng tambutso ay hinaluan ng amoy ng street food pancit canton na umaalingasaw. Nagreklamo ako ng mahina. Magulo talaga ang Maynila. Maliit ang mga kalsada, ang daming sasakyan. Bakit hindi sila gumawa ng mas maraming expressway? Ngumiti ang driver ng taxi sa rearview mirror. Sir, sanay na po ang mga Pilipino. Nagtutulungan po kami. Hindi po kami madaling magalit. Tahimik ako. Naisip ko ang ambulansya kahapon. Tumabi ang lahat ng hindi nagbebusina. Pagdating sa hotel, yumuko ang receptionist. Maligayang pagdating, Ginoong Al-Rashid. Nag-ayos kami ng espesyal na kwarto para sa inyo. May serbisyo rin kami ng doktor sa hotel. Malaki ang kwarto, malambot ang kama, maganda ang tanawin ng ilog. Ang ilaw mula sa tulay ng MacArthur ay nagre-reflect sa tubig. Umupo ako at binuksan ang telepono. Nagbabalita ang BBC, Saudi billionaire, nakaligtas sa Pilipinas. Babaeng doktor, gumawa ng milagro sa 13 minuto. Bumaha ang mga komento, hindi ka panipaniwala. Mahusay ang Pilipinas. Tinanggihan ng Amerika, tinanggap ng Pilipinas. Ngumiti ako, ngunit hindi pa rin ako tapos magduda. Tumawag ako sa anak ko sa Riyadh. Ama, masaya akong ligtas ka. Sikat na ang balita. Ikinuwento ko sa kanya. Kakaiba rito.
Luma ang ospital pero nakatulong sa akin. Tumawa siya. Ama, sabi mo dati, puro dagat lang ang Pilipinas. Nagbago na ang isip mo. Oo, sagot ko. Noong hapong iyon, nagpahinga ako, ngunit hindi mapakali ang isip ko. Gusto kong malaman pa. Tinawag ko ang kalihim ko. Dalhin mo ako pabalik sa ospital. Gusto kong makita ang likod ng mga eksena. Nagulat siya. Sir, kalalabas niyo lang. Magpahinga muna kayo. Ngunit nagpumilit ako. Bumalik ang sasakyan. Sa pagkakataong ito, hindi nag-traffic dahil alam ng driver ang shortcut. Pagdating sa ospital, nagmi-meeting si Dr. Suaco. Nakita niya ako at ngumiti ng malawak. Bumalik kayo? May nararamdaman po ba kayo? Umiling ako. Wala. Gusto ko lang magpasalamat at makita kung paano kayo nagtatrabaho rito. Inikot niya ako sa laboratory. Ang mga blood testing machine ay hindi bago, ngunit malinis. Ipinaliwanag ng isang medical technician. Gumagamit kami ng AI para tulungan kaming mag-analisa, diretso sa doktor, mabilis at accurate. Hindi ba nasisira ang lumang kagamitan? Tanong ko. Ngumiti siya. Maganda ang pagpapanatili namin at mahusay ang team namin. Nakatulong kami sa mga pasyente mula sa Europa na sinukuan na ng mga doktor doon. Dinala niya ako sa operating room, walang tao. Maliwanag ang ilaw. Ang metal operating table ay makintab. Dito, hindi kami naghihintay ng mamahaling kagamitan, ngunit nagsasanay kami ng husto. Nagmo-mock case kami tuwing linggo. Naisip ko ang Amerika. May advanced machine, pero tinanggihan ako. Dito, luma, pero tinanggap ako. Kinagabihan, dinala niya ako sa canteen para kumain. Murang rice meal na may maanghang na curry. Magkakasama ang mga nurse. Tumatawa. Doktora, malakas na ang pasyente mula Saudi. Uuwi na bukas. Ngumiti siya. Doktora, hindi ka ba napapagod? Araw-araw, mabibigat na kaso. Umiling siya. Napapagod po, pero nawawala ang pagod ko kapag nakikita ko ang mga pasyente na nakangiti. Noong gabing iyon sa hotel, umupo ako sa balcony, nakatingin sa ilog. May mga floating lantern ang lumulutang. Ang liwanag ng kandila ay nanginginig. Amoy incense. Ano ba talagang nangyayari? Bulong ko. Ang Pilipinas na akala ko ay atrasado, nagtuturo sa akin. Kinabukasan, naglakad ako sa palengke malapit sa hotel. Masikip, nagbebenta ng sariwang prutas. Mabango ang hinog na mangga. Bumili ako at tinikman, matamis at makatas. Ngumiti ang nagtitinda. Masarap ba, foreigner? Tumawa ako. Napakasarap. Walang pader, kahit dayuhan ako. Ngunit noong hapong iyon, bahagyang bumalik ang kondisyon ko. May matinding sakit sa dibdib. Nagulat ako. Tumawag ako kay Dr. Suaco. Agad siyang sumagot. Pumunta kayo dito agad. Mabilis na umalis ang sasakyan. Sa pagkakataong ito, nag-traffic muli, ngunit tumabi ang mga tao. Walang siren, ngunit mabilis ang takbo ng sasakyan. Pagdating sa ospital, nakita niya ang maliit na blood clot, ngunit kailangan niyang ayusin agad. Emergency surgery muli, sabi niya. Nanginginig ang mukha ko. Muli? Tumango siya. Oo, pero 13 minuto lang ang kailangan natin. Itinulak ako sa emergency operating room. Maliwanag ang ilaw. Malakas ang amoy ng disinfectant. Ang medical team ay gumalaw ng mabilis, ngunit kalmado. Walang panik. Nagsimulang magsuot ng guwantes si Dr. Suaco. Malambing ngunit matatag ang kanyang boses. Sir, mag-relax po kayo. Kami na ang bahala. Pumasok ang pampamanhid sa ugat ko. Dahan-dahan akong nahilo. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. Tik-tak ang takbo ng kamay. 15 minuto, sabi niya. Mahina ang tunog ng mga instrumento. Nagsalita siya sa team. Balon handa na. Stent sa position 2. Suriin ang pulso bawat 10 segundo. Sumagot ang nurse. Doktora, normal ang tibok ng puso. Pumikit ako. Sumilay ang disyerto, ngunit may maliliit na kamay na humahawak sa akin, mainit. Ang oras ay tila mabagal, ngunit sa team, mabilis ito. Narinig ko ang kanyang boses muli. Pinalawak na. Maganda ang agos ng dugo, sarahan ang sugat. Ang orasan ay nagpakita ng 12 minuto at 40 segundo. Nang magising ako, nasa recovery room na ako. Tinanggal ni Dr. Suaco ang mask niya. Malalaking butil ng pawis, ngunit malawak ang ngiti. Tapos na po. Nawala na ang blood clot. Malakas na po kayo. Tiningnan ko siya, naiiyak. Doktora, bakit napakabilis? 12 minuto at kalahati ang una, ngayon mas mabilis pa. Tumawa siya. Kasi po,
Sanay ang team namin sa mas mabibigat na kaso. Mga bata, matatanda, dayuhan. Hindi kami sumusuko. Buhay ay buhay. Walang pinipili. Nagdala ng buko juice si Ate Nena. Inumin niyo po. Sariwa mula sa likod ng ospital. Hinigop ko, malamig at malinamnam. Tumingin ako sa paligid. Mahinang pumalakpak ang medical team. Tinaas ng batang doktor ang thumb niya. Congratulations, sir. Umupo ako at niyakap si Dr. Suwako. Salamat. Binigyan mo ako ng buhay ng 2 beses. Hinaplos niya ang likod ko. Team po, hindi lang ako. Noong hapong iyon, nakapaglakad ako. Dinala ako ng doktor sa control room. Ipinakita ang monitor na nagpapakita ng data ng pasyente sa buong ospital. Ang heart graph ay tumitibok ng maayos. Gumagamit kami ng AI, pero ang doktor ang nagdedesisyon, hindi ang makina. Bakit hindi kayo bumili ng bagong kagamitan? Kaya kong magbigay ng pera. Umiling siya. Ang machine ay maganda, pero mas mahalaga ang skilled people. Nagsasanay kami. Nagpapadala ng mga doktor para mag-aral. Nagbabalik ng kaalaman. Hindi kami naghihintay ng mamahaling bagay. Kinagabihan, umupo ako sa hardin ng ospital. May mga batang pasyente na naglalaro. Nakikipaglaro ang mga nurse, tumatawa. Amoy sampagita. Naisip ko ang Saudi. Marangya ang ospital, pero malamig. Dito, luma, pero puno ng init. Dumating ang kalihim ko. Sir, balita sa buong mundo. In-interview ng BBC si Dr. Suwako, Filipino female doctor, gumawa ng milagro ng 2 beses sa loob ng 3 araw. Nagpadala na ang Saudi ng eroplano para sunduin kayo. Ngumiti ako. Sinabi ko, mananatili pa ako ng 1 araw. Gusto kong matuto. Noong gabing iyon, napanaginipan ko ang malinaw na ilog na dumadaloy sa disyerto. Ang puno ng date palm ay luntian. Nakangiting nakatayo si Dr. Suwako, may hawak na puso na matinding tumitibok. Nagising ako, sariwa ang pakiramdam. Baka ang weakness na akala ko ay strength pala. Kinaumagahan, dumating ang doktor kasama ang team. Ngayon, ituturo namin sa inyo kung paano alagaan ang sarili nyo. Kumain ng pagkaing Filipino. Maglakad, bawasan ang stress. Nagturo siya kung paano gumawa ng salad na may maanghang na dip sausawan. Tumawa ako. Doktora, magbubukas ako ng Filipino restaurant sa Riyadh. Ngumiti siya. Mabuti iyan, kalusugan muna. Ngunit alam ko sa puso ko, hindi ito ang katapusan. Mayroon pa akong dapat hanapin. Noong araw na iyon, nagdesisyon akong manatili, hindi agad bumalik sa Saudi. Tumawag ang kalihim ko sa anak ko. Gusto pa ni ama na matuto rito. Tumawa siya. Nagbago si ama. Mula sa pagiging mapagmataas sa Pilipinas, ngayon hooked na. Ngumiti ako. Oo, nagbago ako. Dinala ako ni Dr. Suwako sa ibang bahagi ng ospital, ang pediatric ward. Maliliit na bata na nakahiga sa kama, may IV drip, ngunit nakangiti. Ang mga nurse ay umaawit ng lullaby sa malambing na tono ng Filipino. Ang batang ito ay taga-probinsya, may butas sa puso, libre ang operasyon. Tumulong ang gobyerno. Tiningnan ko ang bata. Malaki ang mata. Hinawakan niya ang kamay ko. Salamat lolo, sabi niya sa Tagalog. Ngunit naintindihan ko. Naiiyak ako. Sa Saudi, ang batang tulad nito ay maghihintay ng kamatayan. Dinala niya ako sa research room. Ang mga scientist ay nakasuot ng lab coat, nagsusuri ng blood samples. Gumagamit kami ng genetics para mag-analisa ng sakit sa puso. May iwasan bago magkasakit. Hindi mahal, pero nakakaligtas ng libu-libong buhay. Bakit hindi nyo ibenta ng mahal, tulad ng mga kumpanya sa kanluran? Tanong ko. Ngumiti siya. Para sa mga Pilipino at para sa mundo, nagbabahagi kami ng kaalaman. Noong hapong iyon, naglakad ako mag-isa sa paligid ng ospital. Nakita ko ang karatula ng donation, ang mga dating pasyente, nagtitinda, at estudyante, nagbibigay ng pera. Hindi malaki, ngunit regular. Sabi ng nurse, dito po, lahat nagtutulungan. Hindi lang umaasa sa gobyerno. Naisip ko ang sarili ko. Bilyon-bilyong pera, pero nagbigay ba ako ng tunay na donasyon? Kinagabihan, inanyayahan ako ni Dr. Suwako na kumain sa bahay niya. Halika po, malapit lang ang bahay ko, magluluto ako ng pagkaing Filipino. Nagulat ako, pero sumama ako. Dumaan ang sasakyan sa isang suburban area, bahay na gawa sa kahoy, may garden sa likod. Amoy kanin. Sinalubong ako ng asawa niya, isang guro, at ang 2 anak na babae, edad 10 at 8. Nakangiti sila. Hello lolo. Mesa na gawa sa kahoy.
Sinigang na isda, kinilaw na tuna, kanin. Ang lasa ay maanghang, matamis, balanse. Masarap na masarap ang kinain ko. Ikaw ang nagluto? Tumawa siya. Opo, pagkatapos ng trabaho, nagluluto kami. Matipid at masaya. Nagkuwento ang asawa niya. Pagod ang doktor araw-araw pero hindi nagrereklamo. Tinutulungan ang mga pasyente hanggang gabi. Ang panganay niyang anak, gusto ko pong maging doktor tulad ni mama para tumulong sa tao. Tiningnan ko ang pamilyang ito. Simple pero masaya. Iba sa marangya pero malungkot kong palasyo. Noong gabing iyon, nagkuwentuhan kami hanggang gabi. Nag-aral siya sa Amerika, nakita ang malawak na mundo, pero bumalik sa Pilipinas dahil kailangan ng doktor dito. Hindi ka ba nagsisisi? Mas mababa ang suweldo. Umiling siya. Hindi mabibili ng pera ang buhay, pero ang pagtulong sa tao, makakabili ng kaligayahan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ko. Naisip ko ang negosyo ng langis, pera, ginto, pero ang kalusugan ko ay halos masira. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng herbal tea na inumin araw-araw para lumakas ang puso. Niyakap ko siya. Doktora, hindi ka lang doktor, guro ka. Pagbalik sa hotel, sumulat ako ng liham sa anak ko. Anak, marami akong natutunan mula sa mga ordinaryong tao rito. Kailangan nating magbago. Tulungan ang mas maraming tao. Ngunit kinaumagahan, masamang balita, bumalik ang kondisyon ko, malubha, matinding sakit. Bumagsak ako sa kwarto. Nagpanik ang kalihim. Tumawag sa ambulansya. Mabilis na dumating si Dr. Suaco. Malaking blood clot, kailangang mag-operasyon agad. Mas mapanganib ito. Nanginginig ang mukha ko. Doktora, natatakot ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Magtiwala kayo sa akin. Nalampasan na natin ito ng 2 beses. Sama-sama tayo rito. Itinulak ako sa operating room. Nagsimula ang orasan, 10 minuto. Maliwanag ang ilaw ng operating room. Normal ang tunog ng ventilator. Nakahiga ako. Pumasok ang pampamanhid, ngunit gising pa rin ang isip ko. Nagsimulang magsuot ng guwantes si Dr. Suaco. Matatag ang kanyang boses. Team, handa na. Suriin ang pulso. Magsimula ng countdown. Unang segundo. Pumasok ang needle sa ugat. Lumawak ang balon sa malaking clot, ngunit malinaw ang posisyon. Sinipsip. Sumagot ang nurse. Sinisipsip na. Umaagos na ang dugo. 5 segundo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumunog ang warning machine. Arrhythmia. Binigyan siya ng gamot. Hindi siya nagpanik. Matatag ang kamay. Naglagay ng stent para palakasin. Gumalaw ang team na parang makina, pero puno ng buhay. Batang doktor. Kumpleto na ang posisyon. Sarahan ang sugat. Ang orasan ay nagpakita ng 12 minuto at 50 segundo. Bumuntong hininga siya. Tapos na. Normal ang puso. Mahinang palakpakan sa operating room. Nang magising ako, nasa ICU muli. Nakaupo si Dr. Suaco sa tabi ko. Pula ang mata, pero nakangiti. Nakaligtas. Ito ang pinakamabigat, pero nanalo ang team namin. Hinawakan ko ang kamay niya. Umiyak ako. Doktora, 3 beses. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Pinunasan niya ang luha ko. Hindi lang ako. Team, at ikaw na lumaban. Nagdala ng sabaw si Ate Nena. Inumin niyo po. Sabaw ng kalabasa, maganda sa puso. Hinigop ko. Mainit. Naramdaman ko ang lakas. Dumating ang kalihim. Sir, balita sa buong mundo. 20 minutong milagro, 3 beses. Tumulong ang Filipino doctor sa Saudi billionaire. Ipinakita ng BBC Live, nagulat ang mundo. Ngumiti ako. Sabihin mo sa mundo, ang Pilipinas ay hindi lang tourist destination, kundi tahanan ng pag-asa. Noong hapong iyon, umupo ang medical team at nagkuwentuhan. Mabigat ang kaso ninyo, 3 clots, pero handa kami. Nagsasanay kami araw-araw. Bakit kayo mabilis? Luma ang kagamitan. Ngumiti ang batang doktor. Dahil sa puso. Tinitingnan namin ang pasyente bilang pamilya, hindi kaso. At ang teknolohiya, nagbabahagi kami, hindi nagtatago. Kinagabihan, naglakad ako sa hardin. Ang parehong bata ay tumakbo. Lolo, magaling na kayo. Niyakap ko ang bata. Salamat anak. Malakas si Lolo dahil sa Filipino doctor. Amoy, bulaklak. Naririnig ko ang tunog ng kuliglig. Umupo ako. Nakatingin sa ilog, lumulutang ang mga bangka, kumakaway ang flag. Bulong ko, paano nangyari ito? Noong gabing iyon,
bumisita si Dr. Suaco. Maaari na po kayong umuwi bukas. Pero bago kayo umalis, gusto kong makita nyo ito. Dinala niya ako sa meeting room. Nagtipon ang mga dating pasyente, mga Pilipino, dayuhan. Nagkuwento sila. Tinulungan ng doktor ang anak ko, libre. Galing ako sa India. Mas mahusay ang Filipino doktor kaysa sa amin. Naiyak ako habang nakikinig. Ito ang sistema na wala sa Amerika. Bago matulog, sumulat ako ng check para mag-donate sa ospital, para bumili ng bagong kagamitan at magbigay ng scholarship sa mga bata. Tinanggap niya. Salamat po. Pero ang pagbabago ng puso ninyo ang pinakamalaking regalo. Kinaumagahan, ang huling araw sa ospital, niyakap ko ang team. Salamat, tinuruan niyo ako. Ang tunay na kadakilaan ay hindi pera, kundi puso. Umalis ang sasakyan. Tiningnan ko ang lumang gusali, ngunit maliwanag ito. May ilaw ng kandila sa puso ko. Naghihintay ang eroplano sa NAIA. Bago ako sumakay, tumawag ako sa anak ko. Anak, babaguhin ko ang negosyo. Mamumuhunan ako sa medisina, tutulong sa tao. Sumagot siya, nagbago ka talaga, ama. Sa eroplano, tumingin ako sa ibaba. Maliit ang Maynila, ngunit malaki sa puso ko. Alam ko, ito ang simula ng isang paglalakbay pabalik sa bahay na may bagong puso. Umalis ang eroplano mula sa NAIA. Dahan-dahang lumiit ang Maynila. Sa ilalim ng pakpak, ang mga ilaw sa gabi ay kumikislap, parang mga bituin na nahulog sa lupa. Nakaupo ako sa pribado kong kabina, ngunit nasa Pilipinas pa rin ang puso ko. Ang lumang ospital, si Dr. Suaco na may malambing na ngiti, ang team na hindi sumusuko. Nakaupo ang kalihim ko. Sir, sikat pa rin ang balita. In-interview ng BBC si Dr. Suaco. Sabi niya, hindi para sa kasikatan, kundi para sa buhay. Pinag-uusapan ng mundo ang Pilipinas. Ngumiti ako. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang puting ulap ay dahan-dahang lumulutang. Hindi ako makapaniwala, bulong ko. Habang lumilipad, hindi ako makatulog. Sumilay ang mga imahe. Ang tuyong disyerto sa Saudi, ang marangyang palasyo, ngunit ang puso ko ay dating tuyo rin. Ang pera ay makakabili ng lahat, maliban sa kalusugan, maliban sa tunay na kaligayahan. Ngayon matindi ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bagong pakiramdam, pagpapakumbaba, paggalang. Lumapag ang eroplano sa Riyadh. Mainit at tuyo ang hangin. Amoy buhangin. Sinalubong ako ng anak at pamilya ko. Niyakap nila ako ng mahigpit. Ama, masaya akong nakabalik ka. Ikuwento mo sa amin. Ikinuwento ko ang lahat mula sa emergency, sa lumang ospital, sa babaeng doktor, sa 3 milagro. Nakikinig sila, malaki ang mata. Sabi mo dati, underdeveloped ang Pilipinas. Nagbago ka na. Tumango ako. Oo anak, nagkamali ako. Ang kadakilaan ay hindi matataas na gusali, kundi puso ng tao. Noong gabing iyon sa palasyo, nakaupo ako sa office. Tiningnan ko ang anak ko, ang pamilya. Matagal nang namatay ang asawa ko. Nag-iisa ang anak ko, ang imperyo ng langis. Pero dati, malungkot ako. Ngayon, tinawagan ko si Dr. Suaco sa video call. Doktora, nakauwi na ako. Maganda ang puso ko. Salamat muli. Ngumiti siya sa screen, ang simple niyang bahay na gawa sa kahoy. Masaya ako, sir. Alagaan niyo po ang sarili niyo at magbalita po kayo. Doktora, ano ang nagpapanatili sa inyo na lumaban ng ganito? Tanong ko. Tumahimik siya sandali. Nang bata po ako, nagkasakit ang puso ng tatay ko. Wala kaming pera para sa gamutan. Namatay si tatay. Nangako ako na wala nang mamamatay dahil sa kahirapan. Tumagos ang kanyang salita sa puso ko. Tahimik ako. Doktora, bayani ka. Kinaumagahan, nagmeeting ako sa board ng kumpanya. Tiningnan ako ng mga shareholder. Ginoong Al-Rashid, sikat na ang balita. Paano tayo sasagot? Tumayo ako. Magbabago tayo. Mamumuhunan tayo sa mga ospital sa Saudi. Ang sistema ay tulad ng sa Pilipinas. Libreng gamutan para sa mahihirap. Magpapadala ng mga doktor para magsanay sa Pilipinas. Tahimik ang kwarto, pagkatapos ay pumalakpak. Ngumiti ang anak ko. Ama, ito ang bagong legacy. Noong hapong iyon, nagpunta ako sa mosque. Lumuhod ako at nagdasal. Salamat Allah sa pagpapadala sa akin sa Pilipinas para magturo ng aral sa buhay. Ang hangin ng disyerto ay humihip, ngunit malamig ang puso ko. Kinagabihan, umupo ako sa hardin ng palasyo, isang puno ng date palm, maliit na fountain.
Nagpagawa ako, tulad ng hardin ng ospital sa Pilipinas. Amoy bulaklak. Sumulat ako ng liham sa gobyerno ng Pilipinas. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Magpapadala ako ng scholarship para sa mga estudyanteng Filipino na gustong mag-aral ng medisina. Noong gabing iyon, napanaginipan ko si Dr. Suaco. Nakatayo siya sa gitna ng disyerto, may hawak na luntiang puno. Sir, malakas ang puso dahil sa awa. Nagising ako, nakangiti. Alam ko na ang universal truth. Ang tunay na kadakilaan ay ang pagbibigay, hindi ang pagtanggap. Parang malinaw na tubig na naglilinis ng buhangin, nagpapasigla sa disyerto. Tumayo ako at tinawagan ang anak ko. Bukas, lilipad tayo muli. Hindi na dahil sa sakit, kundi para magpasalamat at matuto. Ang pribado kong jet ay muling umalis, patungo sa Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi emergency, kundi may pusong puno. Nakaupo sa tabi ko ang anak ko, excited. Ama, gusto kong makita ang ospital na nagpabago sa iyo. Ngumiti ako. Oo, anak. At gusto kong makita ang taong nagpabago sa atin. Lumapag ang eroplano sa Anaiya. Sinalubong ako ng mga tauhan, mahusay sa Arabic. Dinala ako ng limousine sa ospital. Naghihintay si Dr. Suaco sa labas. Malawak ang ngiti. Niyakap niya ako ng mahina. Maligayang pagbabalik, sir. Malakas na po kayo, ano? Tumawa ako. Napakagaling. Salamat, doktora. Inikot niya ako sa ospital, parehong ospital, pero iba ang tingin ko. Luma ang dingding, pero malinis. Nakangiti ang mga nurse. Naglalaro ang mga bata. Nagbigay ako ng malaking check para sa bagong kagamitan at scholarship ng mga bata. Tinanggap niya, maliwanag ang mata. Salamat po. Pero ang pagdating niyo mismo ang inspirasyon. Nagtipon ang medical team at pumalakpak. Nagkuwento ako, sa Saudi, magtatayo kami ng ganitong ospital. Magpapadala ng mga doktor para magsanay, magbabahagi ng kaalaman. Tinaas ng batang doktor ang thumb niya. Masaya kami, natututo kami sa isa't isa. Noong hapong iyon, dinala ako ng doktor sa bahay nila. Parehong pamilya, nagluto ang asawa. Umaawit ang mga anak. Ginata ang gulay, adobong manok, sinigang. Kumain ang anak ko, enjoy na enjoy. Napakasarap, ama. Gusto kong mag-aral dito. Tiningnan ko ang anak ko. Oo, mag-aral ka ng medisina. Tumulong sa tao, tulad ng doktor. Kinagabihan, umupo kami sa tabi ng ilog Pasig sa bahay ng doktor. Lumulutang ang mga lantern. Sir, ang buhay ay connection, hindi paghihiwalay. Tumitibok ang puso natin dahil sa dugo. Ang dugo ay umaagos dahil sa mga ugat. Ang mga ugat ay konektado, ganoon din ang mga tao. Tahimik ako. Naisip ko ang disyerto. Dati, tuyo, pero kung may tubig, luluntian. Doktora, tinuruan mo ako. Ang awa ay ang ilog na naglilinis ng kapalaluan. Noong gabing iyon nagkuwentuhan kami ng anak ko. Akala ko dati, pera ang lahat. Pero ngayon alam ko, puso ng tao ang mas mahalaga. Babaguhin natin ang kumpanya, mamumuhunan sa kalusugan, hindi lang sa langis. Tumango siya. Handa ako. Tinuruan tayo ng Pilipinas, sama-sama tayong lumaki. Bago matulog, tiningnan ko ang North Star sa Maynila. Parehong bituin sa Riyadh, pero mas maliwanag dahil maliwanag ang puso ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa San Agustin Church. Sumikat ang araw sa kampanaryo. Amoy incense. Ang mga tao ay nagdarasal, tahimik. Nag-meditate ako sa unang pagkakataon. Kalmado ang isip ko. Hindi ako nag-iisip ng negosyo. Nag-iisip lang ng pasasalamat. Hapon, nagpunta ako sa palengke. Bumili ng mga souvenir seda, pampalasa. Ngumiti ang mga nagtitinda. Salamat sa pagbalik. Bumili ako ng marami para sa pamilya ko. Gabi, inanyayahan ako ng doktor na magparol sa Ilog Pasig. Lantern na gawa sa dahon ng saging, bulaklak, kandila. Nagpalutang ako. Nagdasal ako na ang puso ng lahat ay maging malakas sa awa. Ang lantern ay lumutang. Ang liwanag ay nawala sa agos. Huling gabi, nagkuwentuhan kami ng matagal. Doktora, babalik na ako pero ang puso ko ay nandito. Ngumiti siya. Kapag nagbago ang puso ninyo, nagbabago ang mundo. Kinaumagahan, muling naiya. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa exit, nakatingin sa malaki, malinis na paliparan. Yumuko at ngumiti ang mga tauhan. Hinatid ako ni Dr. Suaco, ang medical team, si Ate Nena. Ang dating pasyente, may hawak na bulaklak. Lolo,
umuwi kayo ng maayos. Niyakap ko ang bata, naiiyak ako, babalik ako, dadalhin ko ang apo ko para mag-aral dito. Nagbigay ako ng regalo herbal medicine, seda sa team. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay. Tinanggap niya. Kayo po ang pamilya namin. Niyakap ng anak ko ang doktor. Salamat sa pagtulong sa tatay ko. Mag-aaral ako ng medisina at magsanay dito. Ngumiti siya. Maligayang pagdating. Kailangan ng mundo ng mga doktor na may mabuting puso. Bago sumakay sa eroplano, lumingon ako at tiningnan ang Pilipinas. Magulo ang Maynila, ngunit puno ng buhay. Ang ilog Pasig ay umaagos, parang dugo na nagkokonekta sa lahat. Sa eroplano, sumulat ako sa journal ko, mula sa isang mapagmataas na bilyonaryo, tungo sa isang mapagpakumbabang tao. Tinuruan ako ng Pilipinas. Ang kadakilaan ay ang pagbibigay ng buhay, hindi ang pag-iipon ng kayamanan. Ang puso ko na barado ay maluwag na ngayon dahil sa awa. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba. Lumiit ang Pilipinas, ngunit malaki sa puso ko. Pagdating sa Riyadh, inihayag ko, ang Al Rashid Company ay mamumuhunan sa mga ospital sa Pilipinas. Magtatayo ng branch sa Saudi. Libreng gamutan sa mahihirap. Magpapalitan ng mga doktor. Nagulat ang media, ngunit ngumiti ako. Ito ang pagbabayad ko sa milagro na natanggap ko. Isang buwan pagkatapos, nagbukas ang unang ospital. Ang pangalan, Filipino-Saudi Awa. Dumating si Dr. Suaco para pumili ng team. Ang anak ko ay nag-aaral ng medisina sa Pilipinas. Madalas akong bumalik sa Pilipinas. Hindi dahil sa sakit, kundi para magturo. Ikinuwento ko ang karanasan ko sa mga bata. Huwag maging mapagmataas, matuto sa lahat, buksan ang puso sa mundo. Isang gabi, umupo ako sa disyerto. Tiningnan ko ang mga bituin, parang Maynila. Nagpalutang ako ng lantern sa isip ko. Salamat, Pilipinas, sa paglilinis ng dilim sa liwanag ng awa. Ang bagong buhay ay nagsimula mula sa emergency landing tungo sa pagbibigay ng puso. Ang puso ko ay hindi lang akin, kundi sa lahat ng nagturo sa akin sa Pilipinas. Baka ang milagro ay hindi lang 13 minuto, kundi ang pagbabago ng puso magpakailanman.